Paglalakad ang kanyang naging paraan upang makapag-abot ng tulong sa mga batang biktima ng cancer. Sa kanyang munting paraan ay marami ang nabigyang pag-asa at naging inspirasyon pa sa karamihan. Magandang gabi, ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Mga karanasan na kapupulutan, mahalagang aral sa tinak na daan, kwento ng tagumpay at mga inspirasyon. Lalakbayin ko ang buong Pilipinas. As long as alam mo na tama yung ginagawa mo and wala kang nasasagasaan, wala kang naagrabyado, gawin mo lang yung ideas mo. Isang visual artist, mountaineer at environmentalist. Ilan lamang ito sa mga gawain ni Tomas Leonor. Siya ay bunso sa 5 magkakapatid at nag-iisang lalaki sa kanilang pamilya dahil ang kanyang ama ay pumanaw mula noong siya ay isinilang. Madalas na napuan ng sakit at hindi makapaglaro sa labas ng kanilang bahay dahil sa sakit na asma o hika. At isa sa kanyang mga pangarap noon ay makapaglakbay sa buong Pilipinas. I'm a simple guy. I'm an artist by profession. I earn by commissions. Ang tawag ko nga sa sarili ko, rocket scientist. I go places, I volunteer. I volunteer for a lot of NGOs, specifically environment-oriented organizations. So I get to travel a lot because of the volunteer work that I do. 2010 nang simula ni Tomas Leonor at ng kanyang mga kaibigan ang isang walking expedition na tinawag nilang Step 1. Step 1 is a walking expedition for kids with cancer. It started back in 2009 when I met kids under the Cancer Warriors Foundation. So when I met the kids, I didn't have that enough money to donate. So I said, why not think of a project that I could do personally to help these kids, to raise awareness and to raise funds. So at first, I was only aiming for like 50,000, but then as the walk progressed, we gathered enough money for 1 year treatment of some kids. So I literally walked from Pagudpod, Ilocos Norte to Matnog, Sorsogon. That took me 2 months and around 1,245 kilometers. And then after that, the next year, 2011, I decided to walk the entire Visayas region, starting from Allen Samar to Boracay Island. So how does this work? Paano kayo nakaka-raise ng funds through walking? Thanks to our friends from the media, we gain support by through media, through the internet, and we post the bank account of the foundation. Or for the case of 2011, we posted the bank account of PCMC, Philippine Children's Medical Center. So the people who wanted to donate, they just go straight to the bank accounts of the organizations that I support. Anong bagsik ng panahon, patuloy pa rin ako. Sa pagbabalik ng Personage. Minsan parang gusto ko lang mag-step back, gusto kong magtago, ayoko muna magpa-interview. May mga ganun akong moments kasi parang, yun nga, overwhelming siya tapos hindi mo ina-expect na makakaya mo, ganun. So, ayun, kumbaga dahil lang doon sa mga bata na tinutulungan ko, kaya kailangan kong gawin kung ano yung ginagawa ko.
Sa simula ng kanilang paglalakad ay nakaramdam siya ng takot at pangamba na baka hindi niya kayanin ang kanilang misyon. Kaya hindi rin daw niya napigilan na maluha nang tumapak ang kanyang mga paa sa unang destinasyon na kanilang proyekto sa Pagudpod. Sa lahat ng mga walks na ginawa mo, ano yung mga most memorable moments? Sa kada paglalakad ko, may isa, 2 araw na memorable. Siguro, for 2010, yung unang hakbang ko sa Pagudpod. Because it was really a test for myself. Because at first, I had also doubts if I could do it. Especially when my friends tell me, that's impossible, you must be crazy. But then later on, I realized that I'm half crazy to do this kind of things, you know. Madaming experiences eh. Tapos yung, for this year siguro, yung sa Lawag, overwhelming yung support ng mga tao. Taong 2011, ang walking expedition ni Tomas Leonor ay kinilala ng Yahoo Philippines at ginawaran siya as one of the 7 modern-day heroes of the year. Pero higit daw sa karangalang natanggap, mas mahalaga daw kay Leonor ang kalakasan ng loob at katatagang ipinapakita ng mga batang kanilang tinutulungan na may sakit na cancer. At ngayon, nabigyang pagkilala yung lahat ng ginawa mo para sa mga advocacies mo at nabigyan ka ng isang award at tinawag kang modern-day hero. Ano naman yung pakiramdam mo dito? Well, ano siya, nakakatuwa. Nakakatuwa siya in the sense na reassurance siya eh, na tama yung ginagawa mo, na you're on the right path. At the same time, malaking challenge din siya kasi ngayon parang yung mga tao na nakakaalam na awardee ako, parang hindi ako pwede magpakita sa kanila ng maling gawain or I can't, you know, I can't be lax. Kung dati lasing dito, lasing doon, ngayon hindi na pwede yun. Parang, kasi ano na eh, kumbaga naging symbol na rin ako, hindi naman sa pagmamayabang, naging symbol na rin ako ng volunteerism, saka nung yung pagiging makabayan or pagiging mapagmahal sa kapwa. So you described yourself as a volunteer and talagang gusto mong tumulong. Ang dami mong advocacies that you believe in. Pero ang daming tao na gano'n eh, pero hindi nila alam kung paano nila gagawin, paano sila tutulong, how will they create change. Pero ikaw, you literally took the first step at ang dami mo nang nagawa for society. How does this feel? Ngayon, overwhelming siya eh, na alam mong may nagawa ka kahit paano. Minsan parang gusto ko lang mag-step back, gusto kong magtago, ayoko muna magpa-interview. May mga ganun akong moments kasi parang, yun nga, overwhelming siya tapos hindi mo ina-expect na makakaya mo, ganun. So, ayun, kumbaga dahil lang doon sa mga bata na tinutulungan ko, kaya kailangan kong gawin kung ano yung ginagawa ko. Sinimulan ng Step 1 ang kanilang paglalakad noong January 10, 2010 sa Pagudpod, Ilocos Norte at nagtapos sa Port of Matnog, Sorsogon noong March 9, 2010. Sa loob ng 2 buwan ay kanilang napagtagumpayan ang 1,300 kilometrong paglalakad sa Luzon area. April 4, 2011 ay kanilang nilakbay ang 7 inter-island ng Visayas mula Northern Samar hanggang Boracay Island noong May 27, 2011. Kanilang natapos ang mahigit na 1,200 kilometrong paglalakbay. Hanggang kailan mo balak gawin yung advocacy na ito? Yung step 1 naman kasi, when I originally thought of the idea, gusto kong lakarin kasi buong Pilipinas. So sa ngayon, yung Mindanao region na lang yung hindi ko na-explore. Siguro papalakihin ko lang muna ng konti yung anak ko kasi ang hirap ding iwan na 1-year-old pa lang siya tapos naglalakad ako. So, let's see. Maybe after the elections, I will be given the chance to walk in the Mindanao. Ang walking expedition na ito ng Step 1 ay sinuportahan rin ng iba pang organization at ahensya ng gobyerno gaya ng ating mga kapulisan. Di pa rin malimot, limot ang sadya kahit pa malabo ang daan. Sa pagbabalik ng personage. Compared to running, walking takes a longer time. So I think that's the advantage with my particular technique
of raising awareness because when you're walking, it takes longer. So the attention takes much longer. Maliban sa pagtulong sa mga batang may sakit na cancer, ay naging bahagi rin ng Step 1 sa iba pang mga advokasya. Nitong May 6, 2014 ay sinimula ng Commission on Elections o COMELEC ang programang Waka Waka, Step 1 tungo sa mulat na botante. Layunin nitong mahikayat ang mga kwalipikadong ngunit hindi pa rehistradong mga botante na magparehistro na upang makaboto sa 2016 national election. Nagsimula ka by helping kids with cancer, pero since then, ang dami mo nang nagawang lakad para sa iba't ibang mga causes and advocacies. Ano pa ba yung mga natulungan mong causes? Actually, that's a very good point because compared to running, walking takes a longer time. So I think that's the advantage with my particular technique of raising awareness because when you're walking, it takes longer. So the attention takes much longer. Ever since the Walk in the Visayas, I walked with COMELEC under Director James Jimenez. At first, he was hesitant to do it because he had the idea but he didn't know that somebody else did it before. So we talked, I gave him pointers. I was like his walking coach. So last May, we started May 6 in Lawag, Ilocos Norte. And we ended the walk in Manila, in Luneta. Layunin din ng proyektong ito na makapagproseso ng may 3 milyong bagong botante at matiyak na ang milyong-milyong registered voters ay mabigyan ng kaalaman na sumailalim sa biometric capture upang hindi ma-disenfranchise sa susunod na eleksyon. February 15, 2013 nang nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang Republic Act 10367 or an act providing for mandatory biometrics voter registration na nagre-require sa lahat ng botante na magsumite ng kanilang biometric information na kinabibilangan ng digital photograph, fingerprints at digital signature. Naging katuwang din sa layuning ito ng COMELEC at Step 1 ang inyong telebisyon ng bayan. Kaiba din kasi now I'm working with government, with the COMELEC. So, mas malaki yung challenge. Kasi sad to say, people has this negative connotation of government offices. So, yun yung gusto ko ding iambag na parang we should not be just, kumbaga hindi lang tayo pagpuna. Kasi aktivista din ako Ayoko yung puro puna lang, wala tayong ginagawa. So, I hope through my simple act of walking, I could help COMELEC and the government. Tapos, continuous naman yung interaction ko with the cancer kids ng PCMC. Wala naman siyang direct na effect. Siguro lang ngayon mas naging open ako. Kasi dati, aktivista lang. Parang, ngayon mas nakikita ko yung the whole picture coming from the government side. Tuloy-tuloy din ang iba pang proyekto ng Step 1 sa ilalim ng iba pang non-government organizations. At the end of September, na-mention mo na meron kang upcoming walk. Can you tell us a little bit about this? Yes. Actually, it's It's under the planning stage. But I won't name names, but I'll be walking with a group of volunteers. They're private individuals. This is for the benefit of the victims of Hayan in Tacloban. So, we will be walking from Manila to Tacloban this end of September until November 8 para i-commemorate din yung 1 year ng Hayan. Sa bawat hakbang naghahangad. Sa pagbabalik ng personage, I'd love to walk with him. Masipag na nga siya maglakad ngayon Mukhang nagmana sa akin. But then, I don't want to pressure him to do these kinds of things kasi hindi to basta-basta din It entails a lot of sacrifice. May mga nako-compromise akong ibang bagay sa personal life ko.
malimot ang sadya kahit pa. Ang ganitong mga gawain ni Tomas Leonor ay tiyak na may magandang kapalit sa kanyang buhay. At isa sa kanyang mga natanggap na biyaya ay ang pagkakaroon ng isang malusog na anak. You are a new dad. You have a 1-year-old son. So, sa lahat ng mga natutunan mo from walking and from step 1, ano ba yung biggest piece of advice na mabibigay mo sa kanya when he comes of age? So, I'd love to walk with him. Masipag na nga siya maglakad ngayon eh. Mukhang nagmana sa akin. But then, I don't want to pressure him to do these kinds of things kasi hindi to basta-basta din eh. It entails a lot of sacrifice. May mga nako-compromise akong ibang bagay sa personal life ko. But then I just want him to grow up, you know, a good kid, you know, mapakinabangan siya ng bayan. And I'm happy with that. Finally, meron ka bang message para sa ating mga viewers? Abangan niyo na lang po yung mga susunod na expedition ng Step 1. I'll be volunteering for other groups as well. Tapos ano po tayo, makiisa po tayo dun sa mga proyekto na nakikita nyo, kagaya ng COMELEC. Hanggang 2015, pwede po tayo magparehistro. So, magparehistro na po tayo kasi doon po nakasalalay yung mga susunod na mangyayari sa bansa natin, sa pagboto natin. At kung gusto nila sumali sa Step 1, saan ba sila pupunta online? Yes, if you want to be a part of Step 1, you can find us on Facebook, in Twitter. Tapos meron kaming website, www.step1.org.com. Lalakbayin ko ang buong Pilipinas. Sa bawat hakbang ako'y naghahangad ng bagong karanasan, ng bagong kahulugan. Malayo man ang aking marating, di pa rin malimot ang sadya. Kahit pa malabo ang daan, gagawa pa rin ako ng paraan. Higit sa pagkilalang natanggap, ang mahalaga daw kay Tomas Leonor ay ang ngiti sa mga labi ng mga batang kanyang natutulungan. Isang patunay na ang pagtupad sa ating mga mithiin ay nagsisimula sa munting mga hakbang. Hanggang sa muli, ito ang programang naghahatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. In joining this kind of male pageant, focus be natural and then give your best always, and always smile kasi yun yung pinakamagandang bagay na makita sa'yo. Una-una, siyempre mag-prepare, tamang tulog, tamang pagkain, tamang exercise. Tsaka siyempre yung disiplina. Yun talaga number 1 sa lahat.